Sa simula ng lahat, hindi ko inakalang magiging ganito ang takbo ng buhay mag-asawa. Ako si Lito, at ito ang kwento ng pagsasama namin ni Mira. Isang ordinaryong araw na naman sa aming tahanan, ngunit para bang may kakaibang enerhiya ang umaga. Habang nagkakape, napansin kong hindi maayos ang pagkakasara ng takip ng toothpaste. Para sa akin, isa itong maliit na bagay, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ganitong bagay ang nagiging sanhi ng aming mga alitan. Mira, ilang beses ko bang sasabihin na isara mo ng maayos ito? Tanong ko habang tinitingnan ang toothpaste na parang ito ang may kasalanan ng lahat. Tumalikod siya mula sa lababo at sumagot, Lito, bakit ba ang liit-liit na bagay ginagawang malaking issue? Napabuntong hininga ako. Alam kong hindi kami nagkakaintindihan. Sa likod ng bawat argumento ay may mas malalim na dahilan kung bakit kami nagkakabangayan. Siguro ipagod lamang kami sa araw-araw na responsibilidad. Ngunit minsan, naiisip ko ring baka may mga bagay kaming hindi pa napag-uusapan ng seryoso. Habang papasok ako sa opisina, iniisip ko pa rin kung paano namin maiiwasan ang mga ganitong eksena. Paano nga ba? Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y lalo lang nagiging masalimuot ang aming relasyon. Gayunpaman, mahal ko si Mira at hindi ako papayag na masira ang samahan namin dahil lang sa mga simpleng bagay. Pag-uwi ko ng bahay, sinalubong ako ng paborito kong ulam. May pagkakataon talagang kahit hindi kami nagkakaintindihan, naroon pa rin ang pag-aalala niya sa akin. Umupo kami sa hapagkainan at sa kabila ng tensyon na dala ng mga nakaraang argumento, nagawa naming mag-usap ng matiwasay. Pasensya na kanina, sabi ko. Siguro'y pagod lang tayong dalawa. Tumitig siya sa akin, tila nag-iisip ng malalim. Oo, Lito. Siguro nga kailangan natin ng pahinga. Pero alam mo minsan iniisip ko kung hanggang kailan tayo magiging ganito. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang sinabi niyang iyon ang nakapagpatigil sa akin. May kung anong kirot ang naramdaman ko sa dibdib. Ano yung tong ibig mong sabihin? Simple lang naman, Lito. Gusto ko lang malaman kung paano natin maibabalik yung dating tayo. Yung hindi laging nag-aaway. Sa puntong iyon, ramdam kong kailangan naming umaksyon. Hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang mga nangyayari. Mira, alam kong hindi ito madali pero subukan nating pag-usapan ito. Ngiti ang isinagot niya. Isang ngiti na puno ng pag-asa at kaba. Alam kong hindi kami perpekto, pero handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Para sa amin. Hanggang sa biglang may nag-doorbell. Tumayo si Mira upang buksan ang pinto. Nagulat ako nang makita kung sino ang nasa labas. Si Celia, ang matalik na kaibigan ni Mira na matagal na naming hindi nakikita. Pero bakit siya narito? At bakit parang may dala siyang hindi magandang balita? Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot at pagkabahala. Mira, Lito, kailangan nating mag-usap, sabi niya sabay pasok sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado akong dapat kong alamin. Ano ba talaga ang dala ni Celia na magbabago sa takbo ng aming buhay? Pagkatapos ng aming matinding pagtatalo kagabi tungkol sa kung sino ang dapat maghugas ng pinggan, nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana. Nakakapagtaka, hindi ko naramdaman ang pagbigat ng dibdib na kadalasang dala ng mga away namin ni Martin. Siguro ay dahil sa iniwan niyang maliit na papel sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ko. Sorry, ang nakasulat na may maliit na guhit ng pusong parang gawa ng isang batang nag-aaral pa lang mag-drawing. Napangiti ako kahit pa may kaunting pag-aatubili. Alam kong dadating din ang susunod na pagtatalo, ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may pag-asa pa rin kami. Habang nag-aalmusal, naisip kong subukan ang ibang approach. Good morning, Martin. Bati ko. Pilit na pinapagaan ang tono ng boses ko. Nagkibit balikat siya
Mukhang nag-aalangan pa rin mula sa kagabi. Good morning, sagot niya, bago nagsimula sa kanyang kape. Puno ng katahimikan ng silid, tanging tunog ng kutsara at tasa ang naririnig. Nag-isip ako ng paraan para mabasag ang yelo. Alam mo ba? Nabasa ko sa isang artikulo na ang mga mag-asawang madalas mag-away ay mas matibay ang relasyon. Sinabi ko, nilalaro ang tasa ng kape ko. Napatigil si Martin, tila nag-iisip. Ah, talaga? Baka kailangan nating mag-away pa ng mas madalas para mas tumibay pa ang relasyon natin. Biro niya, na sa wakas ay nagbigay ng kaunting ngiti sa kanyang labi. Natawa ako, kahit pa alam kong may katotohanan sa bintang niya. Naisip kong simula ng araw na ito ng mas positibo. May plano ka bang gawin ngayon? Tanong ko. Umaasang makakahanap kami ng oras para makapag-bonding. Wala naman, sagot niya. Sabay tingin sa akin na tila may hinihintay. Ikaw, may naiisip ka ba? Minsan, ang mga simpleng tanong na ito ang pinakamahirap sagutin. Paano nga ba namin maibabalik ang dating saya sa aming relasyon? Baka gusto mong maglakad-lakad tayo sa park. Hindi pa tayo nakakapunta doon mula nung huling picnic natin. Mungkahi ko. Nagulat ako nang makita ang interes sa kanyang mata. Sige, parang magandang ideya yan. Tugon niya na ikinatuwa ko. Habang naglalakad kami sa park, nasaksihan namin ang iba't ibang eksena. Mga bata na naglalaro, mga magkasintahan na naglalambingan, at mga matatanda na nagkukuwentuhan sa mga upuan. Muli kong naalala kung gaano kasaya ang park na ito noong una kaming nag-date dito. Naalala mo ba noong una tayong nagpunta dito? Tanong ko kay Martin, habang nakatingin sa mga batang naglalaro ng frisbee. Tumango siya. Oo, naalala ko. Nag-away rin tayo noon, di ba? Dahil hindi tayo magkasundo sa kung saan tayo uupo. Natawa ako sa alaala. Parang kahapon lang, ngunit ang dami nang nagbago. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pinapanood ang mga taong nag-i-enjoy sa kanilang araw. Alam mo, Martin, hindi ko alam kung paano natin nasimulan ang ganitong klaseng relasyon. Sabi ko, tapat sa nararamdaman. Bakit ba ang dali nating mag-away sa mga maliliit na bagay? Napahinto siya sa paglalakad, humarap sa akin at huminga ng malalim. Siguro dahil pareho tayong takot na mawala ang isa't isa. Kaya sa halip na pag-usapan ang mga tunay na issue, natatabunan tayo ng mga maliliit na bagay. Sa wakas, isang sagot na may lalim. Napansin ko ang pag-aalala sa kanyang mata, isang bagay na hindi ko madalas makita. Dumating kami sa isang mas tahimik na bahagi ng park kung saan kami naupo sa isang bench. Alam mo, hindi ko iniisip na magtatagal tayo ng ganito, sabi niya, na ikinagulat ko. Pero sa kabila ng lahat, nandito pa rin tayo. Oo nga, sa kabila ng lahat, sagot ko, nagmamasid sa paligid. Siguro kailangan lang natin ng mas maraming oras para makapag-usap ng maayos, hindi lang kapag nagkakaroon ng problema. Tumitig siya sa akin, at sa sandaling iyon, naramdaman ko na may pagbabago. Nagkaroon kami ng pagkakataon para magsimula muli, kahit pa maliit na hakbang lamang. Ngunit iyon ay sapat na para sa akin. Habang nag-uusap kami, biglang may tumawag sa cellphone ni Martin. Napatigil kami sa aming pag-uusap at habang sinasagot niya ang tawag, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ano? Saan? Tanong niya sa kabilang linya bago nagmadali sa pagtayo. Kailangan nating umalis, ngayon na. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Anong nangyari? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot agad. May problema sa bahay, sagot niya, habang nagmamadali kaming bumalik sa kotse. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit naramdaman kong may malaking pagbabago sa hangin. Ang lakad naming nag-umpisa na puno ng pag-asa, biglang napalitan ng kaba at pag-aalala. Habang papauwi, hindi ko maalis sa isip ang pakiwari na ang maliit naming mundong puno ng bangayan ay biglang mababaliktad ng isang mas malaking hamon.
At sa sandaling iyon, alam kong ang susunod na kabanata sa aming buhay ay mas magtatakda ng direksyon para sa aming dalawa. Tila hindi na bago sa amin ni Lino ang araw-araw na bangayan. Lagi na lang, may maliit na bagay na pinagmumulan ng hindi pagkakaintindihan. Noong isang linggo, ang mga medyas niyang ikinalat sa sala ang naging mitsa ng isang oras na diskusyon. Ngayon naman, ang hindi niya pagbalik ng takip ng toothpaste ang pinag-ugatan ng aming mainit na pagtatalo. Sa kabila ng mga ito, hindi ko maikakaila na may natitira pa ring pagtingin sa kanya. Hindi ko lang alam kung paano ko iyon maipapakita sa gitna ng aming mga away. Isang umaga, habang nagkakape ako sa kusina, napansin kong tahimik na nagluluto si Lino ng agahan. Kinunutan ko siya ng noo, tila nagtataka sa kanyang ikinikilos. Hindi siya karaniwang gumagawa ng ganito, lalo na pagkatapos ng isang pagtatalo. Ano na namang kalokohan ito? Ang tanong ko habang umuupo sa harap ng mesa. Wala naman, sagot niya, na may pilit ng ngiti. Naisip ko lang na maghanda ng agahan para sa atin. Alam ko namang pagod ka sa trabaho. Bahagyang lumambot ang puso ko. Hindi ko na matandaan kung kailan niya huling ginawa ito. Nagsimula akong maghinala, pero hindi ko na iyong pinansin. Baka naman simpleng kabutihan lang ang kanyang ginagawa. Kahit patila, hindi ito naaayon sa kanyang ugali nitong mga nakaraang araw. Sa gitna ng aming pagkain, nagtanong siya, "Naalala mo pa ba noong unang beses tayong nagkita?" Napatigil ako. "Oo naman," sagot ko. Sa lumang sinehan sa kanto, habang pareho tayong naghihintay ng pelikula ni Nora Aunor, siksikan ng pila, at pareho tayong nagreklamo sa init. Ngumiti siya, tila nagbabalik tanaw sa alaala. Hindi ko makakalimutan ang suot mong pulang damit noon. Bagay na bagay sa'yo. Napangiti ako. Minsan, sa gitna ng mga sigawan at tampuhan, nakakalimutan kong may mga alaala kaming ganito. Mga simpleng bagay na nag-ugat ng aming pagmamahalan. Pagkatapos ng agahan, nagpaalam si Lino na may aasikasuhin daw siya sa labas. Sa totoo lang, hindi ko na inusisa kung ano iyon. Baka magtalo pa kami sa huli, kaya minabuti kong hindi na makialam. Pagkaalis niya, sinubukan kong ibaling ang atensyon sa iba pang gawain sa bahay. Pagdating ng tanghali, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. "May sorpresa ako mamaya. Magbihis ka ng maayos," sabi nito. Nagtaka ako sa kanyang mensahe. Saan na naman kaya patungo ang kanyang mga plano? Pero dahil sa kuryosidad, sinunod ko na rin ang kanyang bilin. Nang bumalik siya, may dala siyang isang magandang kahon na may malaking laso. "Ito ang damit na isusuot mo mamaya," sabi niya habang iniaabot iyon sa akin. Nang buksan ko, nakita ko ang isang magarang damit na hindi ko inaasahang bibilhin niya. "Para saan ito?" tanong ko, puno ng pagtataka. "Basta, tiwala ka lang," sagot niya habang puno ng pananabik ang mga mata. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod. Pagdating ng gabi, dinala niya ako sa isang pamilyar na lugar, ang parehong lumang sinehan kung saan kami unang nagkita. Ito ay matagal nang sarado. Ngunit sa gabing iyon, tila may espesyal na kaganapan. May mga ilaw at pulang carpet sa labas. "Anong nangyayari?" tanong ko habang papasok kami sa loob. Hindi siya sumagot, ngunit hawak niya ang aking kamay ng mahigpit. Sa loob, nakita kong puno ng mga tao, mga kaibigan namin, pamilya, at mga kakilala. May isang malaking screen na nakatakda sa harapan. "Sorpresa!" sigaw ng lahat nang pumasok kami. "Ano ito?" tanong ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. "Naisip kong ipaalala sa iyo kung gaano ko pa rin ikaw kamahal," sabi ni Lino, punong-puno ng emosyon ng boses. Kahit sa kabila ng lahat ng tampuhan at alitan, hindi ko nakakalimutan ang pinagsamahan natin. Nagsimula ang palabas sa screen, isang montage ng mga larawan at video mula sa aming pagsasama. Mula sa aming kasal, mga biyahe, hanggang sa mga simpleng araw na magkasama kaming nagluluto
at nagtatawanan. Hindi ko mapigilang maluha habang pinapanood ang mga alaala. Ito ang lahat ng dahilan kung bakit hindi kita kayang iwan. Pulong niya sa akin. At kahit ano pa ang mangyari, pipiliin at pipiliin pa rin kita. Sa sandaling iyon, naalala ko kung bakit ko siya minahal. Hindi siya perpekto, pero sino nga ba ang perpekto sa mundong ito? Sa likod ng lahat ng ingay at tampuhan, naroon pa rin ang pagmamahalan. Ngunit bago tuluyang matapos ang gabi, nagliwanag ang ilaw at isang hindi inaasahang bisita ang pumasok sa bulwagan. Isang babaeng hindi ko kilala, ngunit tila kilala siya ng lahat. Lumapit siya sa amin at ang mga mata ni Lino ay tila nagulat. Lino, sabi ng babae, may kailangan tayong pag-usapan. Para bang isang malamig na hangin ang dumampi sa akin. Sino siya? At ano ang ibig niyang sabihin? Ang gabi ng mga alaala ay tila biglang nabalot ng misteryo. Ano nga ba ang tunay na nangyayari? Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa puntong ito. Kung paanong ang mga simpleng bagay na dati pinapabayaan lang namin ay nagiging sanhi ng matinding bangayan. Pero, isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni Mario, may naramdaman akong kakaiba sa hangin. Parang may hindi tama. Ano bang plano mo ngayong araw? Tanong ko sa kanya habang nagtitimpla ng kape. Pilit kong pinapanatili ang tono ng normal, kahit alam kong pagkagising pa lang namin ay nagsisimula na ang tensyon. Ewan ko, baka maglinis ng garahe? Sagot niya, hindi man lang tumitingin sa akin. Abala siya sa pagbabasa ng dyaryo, na parang mas importante pa sa kanya kaysa sa akin. Ah, ganun ba? Tugon ko, pilit nang ngumingiti kahit nasa loob ang init ng ulo. Baka naman gusto mong tulungan ako sa pag-aayos ng mga lumang damit sa aparador? Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumayo at naglakad palabas ng kusina. At doon na nagsimula ang araw na puno ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na mas malakas pa sa sigawan. Kapag ganitong sumisidhi ang tensyon, madalas kong iniisip kung saan ba kami nagkamali. Kung bakit ang mga maliit na bagay, gaya ng kung sino ang maghuhugas ng pinggan o kung sino ang mag-aayos ng kalat sa sala, ay nagiging malalaking issue. Pero sa araw na iyon, may naramdaman akong kakaiba. Parang may bumubulong sa akin na may ibang dahilan ng lahat ng ito. Kaya't nagdesisyon akong kalikutin ang aparador. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin na gawin ito. Habang inaayos ko ang mga damit, may napansin akong lumang kahon sa sulok. Hindi ko na maalala kung kailan ko pa huling nakita ito, pero parang may magnetong humihila sa akin na buksan ito. Sa loob ng kahon, may mga lumang sulat at litrato. Mga alaala ng aming kasal, mga ngiti na puno ng pag-asa. Pero may isang bagay na kakaiba, isang maliit na diary na hindi ko pa nakikita dati. Binuksan ko ito at ang bungad ay isang sulat mula kay Mario. Para sa pinakamamahal kong asawa, ang nakasulat. Hindi ko napigilan ng pagngiti kahit pa may halong tanong sa aking isipan. Bakit may diary na hindi ko alam? Habang binabasa ko ang mga pahina, unti-unting bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming mga unang taon. Mga simpleng pagtatalo na nauuwi sa tawanan. Pero, sa mga huling pahina, may isang pahayag na ikinagulat ko. Alam kong minsan ay nagiging mahirap ang lahat, lalo na't hindi natin maiiwasan ang mga maliliit na pagtatalo. Pero gusto kong malaman mo na ang mga ito ay bahagi lamang ng mas malaking plano. May sorpresa akong inihahanda para sa iyo. At sana'y maging daan ito para muling magbalik ang saya sa ating pagsasama. Napahinto ako. Sorpresa? Anong sorpresa? Biglang bumalik sa aking isipan ang mga huling araw na tila may kinikimkim si Mario. Baka ito na nga iyon. Pero ano? Habang nagmumuni-muni ako, narinig kong bumukas ang pinto ng garahe. Si Mario. At sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang sarili. Lumabas ako sa kusina at lumapit sa kanya. Mario,
Ano ba itong sorpresa na sinasabi mo? Tanong ko, hindi na nag-aksaya ng oras. Nagulat siya, halatang hindi inaasahan ng tanong ko. Ah, eh, bakit mo naman naitanong iyan? Tugon niya, parang nag-aalangan. May nakita akong diary. Hindi ko sinasadya pero gusto kong malaman kung ano itong sorpresa na sinasabi mo. Napabuntong hininga si Mario. Mahal, alam kong naging mahirap ang mga nakaraan nating araw. Pero gusto ko sanang bumawi. May plano akong maglakbay tayo. Isang bakasyon para makapag-relax at muling makapagsimula. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Bakasyon? Hindi ko inaasahan iyon. Pero bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Pero hindi lang iyon. Gusto kong malaman mo na sa likod ng mga maliit na bagay na nagiging sanhi ng ating pagtatalo ay ang mas malalim na dahilan. May isa pa akong sorpresa at sana'y maging bukas ang puso mo para dito. Naguguluhan ako, pero may halong excitement sa aking dibdib. Ano iyon, Mario? Ngumiti siya, isang ngiting matagal ko nang hindi nakita. Gusto kong simulan muli ang ating pangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Matagal ko na itong pinag-iisipan, pero kailangan kita para maisakatuparan ito. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng tensyon. Sa likod ng mga maliit na bagay ay ang mas malalim na pangarap. Isang pangarap na magkasama naming bubuuin. Ngunit bago pa man ako makapag-react, biglang may tumunog sa labas. Isang malakas na tunog na parang may bumagsak. Napatingin kami ni Mario sa isa't isa. Nag-aalangan kung ano ang aming madaratnan sa labas. Mukhang may nangyari sa labas. Sabi niya, halatang nag-aalala. Lumabas kami sa bahay at ang aming nakita ay isang kotse na bumangga sa bakod. Nagmamadali kaming lumapit. At doon namin naisip na ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa aming sorpresa, kundi sa isang pangyayaring magbabago sa aming buhay. Sa likod ng mga maliit na bagay, sa likod ng mga sorpresa, ay ang hindi inaasahang twist ng kapalaran. Ano mo nga ba ang mangyayari sa susunod? Pagmulat ko ng aking mga mata, ramdam ko ang bigat ng hangover mula sa gabing puno ng pagtatalo. Nagising ako sa amoy ng kapeng paborito ni Minda, ang asawa kong si Minda, na sa kabila ng mga maliliit na bagay na pinag-aawayan namin, ay walang sawang nagtitimpla ng kape tuwing umaga. Bumangon ako at naglakad pababa ng hagdan. Sinusundan ang amoy ng kape patungo sa kusina. Nadatnan ko si Minda na nakaupo sa mesa, tahimik na nagbabasa ng pahayagan. Tiningnan ko siya at nagpakawala ng isang maliit na ngiti, ngunit tila hindi niya ito napansin o sadyang binaliwala lamang. Napabuntong hininga ako at umupo sa tapat niya. Kinuha ang isang tasa ng kape at sinimsim ito. Ang init ng kape ay tila nagbigay ginhawa sa akin, kahit pansamantala lamang. Good morning, ang bati ko sa kanya. Wala siyang itinugon, kaya't nagpatuloy ako. Alam kong kagabi hindi maganda ang ating naging usapan. Pasensya ka na, Minda. Napatingin siya sa akin, sa wakas, at unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Alam mo naman, Andres, na madali akong magalit pero mabilis din akong magpatawad. Sagot niya, habang iniiwas ang tingin at muling bumalik sa pagbabasa ng pahayagan. Pero sana, wag na nating gawing ugali ang magbangayan sa mga maliliit na bagay. Napaisip ako, ano nga bang nangyari sa amin? Madalas ang pagtatalo namin ni Minda sa mga walang kapararakang bagay. Mga basag na baso, hindi na alis na sapatos sa pinto, o di kaya'y kung sino ang dapat maghugas ng pinggan. Subalit, sa kabila ng lahat, nananatili kaming magkasama. Naisip ko tuloy ang mga masasayang alaala noong bagong kasal pa lamang kami, kung saan ang lahat ay tila simple at puno ng pag-asa. Nagsimula akong magkwento. Naalala mo ba noong unang beses tayong nag-away? Tanong ko sa kanya. Umaasang matatawa siya sa alaala. Napangiti siya, bagamat pilit.
Oo, paano ko makakalimutan iyon? Dahil lang sa hindi mo natanggal ang price tag ng damit mo noong umattend tayo ng kasal ng pinsan mo. Ngumiti ako sa alaala. Nako, kung hindi lang talaga kita mahal, baka iniwan mo na ako noon. Pero hindi kita iniwan, sabi niya. Ngayon ay nakangiti na ng buo. Dahil kahit ano pa man ang mangyari, alam kong ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Nakaramdam ako ng init sa aking puso. Ang mga simpleng pag-uusap na ito ang tila nag-uugnay sa amin. Kahit gaano pa kalalim ang mga away na pinagdaanan namin, sinubukan kong bumawi sa kanya sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay, gaya ng pag-aayos ng kama o kaya'y pagpapakulo ng tubig para sa kanya. Alam kong hindi ito sapat, ngunit ito'y panimula. Sa kalagitnaan ng agahan, biglang tumunog ang telepono. Tumayo si Minda upang sagutin ito at nakita kong nag-iba ang kanyang ekspresyon habang siya'y nakikinig sa kabilang linya. Matapos ang ilang saglit, ibinaba na niya ang telepono at bumalik sa mesa. Malalim ang iniisip. Anong problema? Tanong ko, nag-aalala sa biglang pagbabago ng kanyang mood. Si Tita Liling, sabi niya. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan daw natin siyang dalawin. Nagulat ako sa balita. Si Tita Liling ay ang paborito naming tiyahin, na kahit hindi kami kadugo ay itinuring na kaming mga anak. Siya rin ang naging saksi sa aming pagmamahalan mula pa noong simula. Parang bumalik sa akin ang lahat ng alaala habang nagmamadali kaming magbihis at maghanda upang pumunta sa ospital. Habang nasa sasakyan kami, hindi ko maiwasang mag-isip. Kung si Tita Liling nga ang tila naging tulay ng aming pagmamahalan, paano kaya kung bigla na lang siyang mawala? Paano kung ang mga maliliit na away namin ni Minda ay maging dahilan upang hindi na namin mapahalagahan ang oras na mayroon kami? Pagdating namin sa ospital, nakatanggap kami ng nakagugulat na balita. Hindi lamang simpleng pagkakaospital ang nangyari kay Tita Liling. May iniwan siyang liham para sa amin. Sa sulat niya, inamin niyang may iniingatan siyang lihim na matagal na niyang gustong sabihin sa amin. Nais niyang makausap kami ng personal ukol dito. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang simpleng araw na puno ng mga alaala at pagsisisi ay biglang nagkaroon ng kakaibang kulay. Ano kaya ang lihim na iyon? At paano ito makakaapekto sa aming relasyon ni Minda? Habang nakaupo kami sa harap ng pinto ng kanyang silid, magkahawak kamay kaming dalawa ni Minda. Kapwa kinakabahan sa kung ano ang hatid ng pagbubukas ng pinto. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong magkasama naming haharapin ang anumang pagsubok. Dahil hindi lamang ang mga away na dulot ng maliliit na bagay ang bumubuo sa aming kwento, kundi pati na rin ang mga pagkakataong tulad nito na nagtuturo sa amin na mas tumibay at magpahalaga sa isa't isa. Unti-unti naming pinihit ang doorknob at sa pagbukas ng pinto, isang bagong yugto ang tila nag-aabang sa amin. Sa totoo lang, hindi ko na matandaan kung ilang beses na kaming nagbangayan ni Lino tungkol sa mga maliliit na bagay. Mula sa kung sino ang huling gumamit ng remote control hanggang sa kung sino ang nakalimot na bumili ng toothpaste, tila lahat na lang ng simpleng bagay ay nagiging mitya ng pag-aaway. Pero, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko rin maitatanggi na may kakaibang saya sa aming mga pagtatalo. Parang isa itong komedyang hindi namin sinasadya, pero palaging nagtatapos sa tawanan. Ngayong umaga, nagising ako sa tunog ng kawali na bumagsak sa sahig. Lino, ano na naman yan? Sigaw ko mula sa kwarto habang hinahanap ang tsinelas ko. Naisip kong simulan ang araw na ito ng may ngiti. Pero parang iba ang plano ng asawa ko. Paglabas ko ng kwarto, bumungad sa akin ang gulo sa kusina. Si Lino, nakayuko at nagkakalkal ng mga kaldero sa ilalim ng lababo, ay tila hindi alintana ang ingay na nilikha niya. Pagpasensyahan mo na, mahal, sabi niya habang nag-aayos ng mga kaldero. Hinahanap ko lang
Yung maliit na kawali na paborito mong gamitin. Napabuntong hininga ako. Lino, hindi ba sabi ko sa'yo, nasa itaas ng kabinet yan? Lagi mo namang nalilimutan. Ngumiti siya ng pilit at tumayo. Kinuha ang kawali sa itaas ng kabinet at lumapit sa akin. Para sa'yo. Para sa umaga nating puno ng pag-asa, sabi niya, habang itinaas ang kawali na parang tropeyo. Napatawa ako. Sige na nga, ikaw na ang hari ng kusina, sagot ko. Sabay halik sa pisngi niya. Habang naghahanda ng almusal, naisip ko ang mga nakaraang taon namin. Parang kailan lang nang una kaming nagkakilala. Pareho kaming puno ng pangarap, puno ng mga plano para sa hinaharap. Pero sa kabila ng mga pangarap na iyon, dumaan kami sa maraming pagsubok, maraming pagkakataong akala namin ay hindi na namin kayang lampasan. Ngunit palaging may isang bagay na nag-uugnay sa amin. Ang aming pagmamahalan, kahit na minsan, ay puno ng asaran at tuksuhan. Matapos ang almusal, nagdesisyon kaming mamasyal sa parke. Isang simpleng lakad-lakad lang para maiba ang araw. Habang naglalakad, napansin kong tila may iniisip si Lino. Mahal, may problema ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya habang huminto kami sa isang bangko at naupo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yon, Lino? Tanong ko, kinakabahan sa maaaring ibalita niya. Huminga siya ng malalim. Alam mo, sa kabila ng lahat ng bangayan natin, hindi ko maisip na mawala ka sa buhay ko. Pero nitong mga nakaraang araw, may nararamdaman akong kakaiba. Kinapa ko ang kamay niya, ramdam ang panlalamig ng mga palad niya. Anong ibig mong sabihin? Nitong mga nakaraang araw, nakakatanggap ako ng mga tawag mula sa ospital. Gusto nilang ipaalam na kailangan ko raw ng masusing check-up. May mga test results na hindi maganda. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata ko'y puno ng pag-aalala. Lino, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Natakot ako. Ayokong mag-alala ka, pero sa tingin ko, oras na para harapin natin ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Parang bumagsak ang langit sa akin. Ang takot na mawala siya ay biglang bumalot sa pagkatao ko. Pero sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming maging matatag. Hindi kita iiwan, Lino. Sabay nating haharapin yan, sabi ko habang mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Ngumiti siya, pero may kirot sa likod ng ngiti na iyon. Salamat, mahal. Alam kong hindi madali ito, pero mas magiging magaan kung magkasama tayo. Habang nag-uusap kami, bigla kong naalala ang mga simpleng pagtatalo namin. Parang lahat ng iyon ay walang kwenta kumpara sa mas malalim na pagsubok na ito. Pero alam ko na sa kabila ng lahat, ang mga maliliit na bagay na iyon ang nagpapatibay sa amin. Ang mga tawanan, ang mga asaran, ang mga simpleng alitan, lahat ng iyon ay bahagi ng kwento namin. Sa pag-uwi namin, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Pero sa likod ng takot, naroon ang pag-asa. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging resulta ng mga test ni Lino. Pero alam ko na kakayanin namin ito. Sa kabila ng mga bagyong dumaan, palagi kaming bumabangon, palaging nagmamahalan. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, may isang katanungan na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng mga tawag mula sa ospital? At sa gitna ng aming saya, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang lihim na matagal nang itinatago ni Lino. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng bagay na pinaniniwalaan ko. Hanggang kailan kaya namin kayang itago ang lahat ng ito? Kung tutuusin, ngayong umaga ay hindi naman naiiba sa mga nakaraan. Tulad ng dati, nagising akong may kakaibang kaba sa dibdib habang iniisip kung ano na naman ang munting bagay na magiging sanhi ng argumento namin ni Liza ngayong araw. Sa kabila ng aming mga bangayan, hindi ko maitanggi na ang mga pagkakataong ito ay nagsisilbing pampalasa sa aming pagsasama.
Para bang isa itong ritual na hindi maaaring mawala sa aming araw-araw na buhay. Habang nag-aalmusal kami, napansin kong tila may kakaiba kay Lisa. Tahimik siya, hindi tulad ng dati na siya ang unang nagbubukas ng usapan. Nagtataka man, sinubukan kong magtanong, "May problema ba, Liza?" Umiling siya, ngunit alam kong may iba. Nagpatuloy siya sa pagkain, tila wala sa sarili. Hindi ko na pinilit. Alam kong darating din ang oras na kusa siyang magsasalita. Natapos ang agahan namin nang hindi man lang kami nagbangayan. Isang bagay na kakaiba at hindi ako sanay. Pagkatapos ng ilang oras, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming munting opisina sa bahay, napansin kong may isang kahon sa ilalim ng mesa. Hindi ko matandaan na may kahon doon. Binuksan ko ito at laking gulat ko nang makita ang mga lumang larawan at sulat. Ang ilan sa mga ito ay mga larawan namin ni Liza noong mga unang taon ng aming pagsasama. Ngunit sa ilalim ng mga litrato, may isang maliit na notebook na punong-puno ng mga sulat kamay. Binuksan ko ang notebook at nagulat ako sa nilalaman nito. Ito pala ay isang uri ng diary ni Liza kung saan nakasulat ang kanyang mga saloobin at nararamdaman tungkol sa aming relasyon. Habang binabasa ko ang bawat pahina, unti-unti kong naintindihan ang mga bagay na madalas naming pagtalunan. Bakit ba ako laging nagagalit sa kanya? Isang entry ang nagsabi. Hindi ko rin maintindihan, pero ang totoo, natatakot akong mawala siya. Natatakot akong hindi na kami bumalik sa dati. Yung kami lang, masaya, at walang inaalalang iba. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita ni Liza. Sa likod ng kanyang mga reklamo at hinaing, naroon pala ang isang takot na hindi ko kailanman inasahan. Napagtanto ko na ang aming mga bangayan ay hindi lamang dahil sa mga munting bagay, kundi dahil sa mas malalim na issue na hindi namin napag-uusapan ng maayos. Isinara ko ang notebook at ibinalik ito sa kahon. Kailangan kong makausap si Liza. Ngayong alam ko na ang kanyang tunay na nararamdaman, nais kong sabihin sa kanya na handa akong makinig at magbago para sa kanya, para sa aming dalawa. Ngunit bago pa ako makalabas ng opisina, narinig ko ang pagtunog ng cellphone ko. Si Liza ang tumatawag. Agad kong sinagot ito. "Hello, Liza?" ang sabi ko. "Pwede ba tayong mag-usap mamaya? May kailangan akong sabihin sa'yo," ang sabi niya, at may halong kaba sa kanyang boses. "Sige, magkita tayo sa paborito nating kafe," ang sagot ko, sabay alis ng opisina. Habang naglalakad ako papunta sa kafe, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang nais niyang sabihin. May kinalaman kaya ito sa mga nabasa ko sa kanyang notebook? Handa na akong makinig at handa na rin akong ipahayag ang aking nararamdaman. Pagdating sa kafe, nakita ko agad si Liza. Nakaupo siya sa isang sulok, tila may dinadalang mabigat na problema. Naupo ako sa kanyang harapan at ngumiti. "Ano ang gusto mong pag-usapan?" tanong ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alam ko na ang tungkol sa notebook, ang bungad niya, na ikinagulat ko. "Nakita ko kanina na ginalaw mo ang kahon. Hindi ko sinasadyang maiwan iyon doon." Nahihiyaman, inamin ko ang aking ginawa. "Oo, nakita ko nga. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Pero Liza, salamat at binuksan mo ang iyong damdamin sa akin kahit sa paraang iyon. Ngayon ko lang talaga naintindihan ang lahat." Ngumiti siya ng pilit. "Mahal, may kailangan pa akong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong itinatago, pero panahon na siguro para malaman mo." Nabigla ako sa kanyang mga sinabi. "Ano iyon, Liza?" Sumandal siya at tumingin diretso sa aking mga mata. "Mahal, may sakit ako at hindi ko alam kung paano natin ito haharapin." Parang biglang huminto ang oras. Ang mga salitang iyon ay parang mga patak ng ulan na biglang bumuhos sa isang maaraw na araw. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang sigurado ko. Iyon ay ang pagmamahal ko sa kanya
na kailanman ay hindi magbabago. Nagpatuloy si Liza, kailangan ko ng suporta mo at kailangan nating magtulungan para malampasan ito. Sa puntong iyon, alam kong kinakailangan naming harapin ang bagong hamon na ito. Magkasama, tulad ng dati, kahit pa nangangahulugan ito ng bagong yugto ng aming buhay na puno ng hindi tiyak na mga bagay. Ngunit sa kabila ng lahat, sabay naming haharapin ang bukas ng magkahawak kamay. Sa aming tahanan, ang mga maliliit na bagay ay tila mga higanteng hadlang sa aming relasyon. Ako'y si Miguel, 45 taong gulang na, at ang aking may bahay na si Clara ay 43. Matagal na kaming kasal, 22 taon na. At sa bawat taon ay tila may bagong maliit na bagay na pinagtatalunan namin. Ngayon, sa ika-18 araw ng Oktubre, ang pinakabagong paksa ng aming bangayan, ang kulay ng kurtina sa kusina. Talaga, Miguel? Ang dilaw ay masyadong maliwanag para sa kusina. Hindi ba't sinabi ko nang gusto ko ng pastel na kulay? Sabi ni Clara, habang tinatanggal ang kurtina sa bintana. Clara, ang dilaw ay nagdadala ng liwanag at kasiyahan sa umaga. Hindi ba't mas maganda iyon kaysa sa madilim na pastel? Sagot ko, pilit na pinapaliwanag ang aking panig. Hindi mo ba naiintindihan na mas gusto ko ng kalmadong kapaligiran habang nag-aalmusal? Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya, habang itinatapon ang dilaw na kurtina sa tabi. Sa puntong iyon, pakiramdam ko ay tila walang halaga ang aking opinyon. Muli, isa na namang maliit na bagay ang naging sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Sa kabilang banda, alam ko na kailangan kong magbago. Hindi ko maaring ipilit ang aking gusto kung ito'y nagdudulot ng pag-aaway. Sa mga ganitong pagkakataon, ang aming mga anak na sina Lucas at Mika ang madalas na tagapamagitan. Ma'am, Dad, bakit hindi niyo subukan ang mint green? Akala ko gusto niyo pareho ng ganong kulay para sa living room? Tanong ni Lucas habang nakaupo sa dining table. Si Mika naman ay sumang-ayon, oo. Oo nga, mint green ang bagay sa'yo, Mom. Di ba, Dad? Minsan, ang mga bata ang nagbibigay ng maliliwanag na solusyon sa aming magulong diskusyon. Sa mga oras na iyon, napagtanto namin ni Clara na ang aming bangayan ay hindi lamang tungkol sa kurtina. Ito ay patungkol sa kung paano kami nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa mga maliliit na bagay na nagiging simbolo ng mas malalaking issue. Pasensya ka na, Clara. Minsan, masyado akong matigas ang ulo, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng bahagya at nakita ko ang isang ngiti sa kanyang mukha. Pasensya ka na rin, Miguel. Minsan, masyado akong nagiging marahas sa mga bagay na walang halaga. Tugon niya habang inihilig ang kanyang ulo sa aking balikat. Sa kabila ng aming mga alitan, naramdaman ko ang pagmamahal na hindi nagbabago. Ang aming tahanan ay puno ng tawanan at luha, ngunit ito ang bumubuo sa aming kwento. Sa mga oras na ito, natutunan kong ang mga maliliit na bagay ay hindi dapat maging dahilan ng pag-aaway, kundi maging daan para sa mas malalim na pagkakaintindihan. Kinabukasan, nagising ako ng maaga at naglakad papunta sa kusina. Sa aking pagpasok, napansin kong may bagong kurtina sa bintana, mint green. Ngumiti ako, alam kong ito ay simbolo ng aming kompromiso. Ngunit sa likod ng kurtina, may isang papel na nakalagay. Kinuha ko ito at binasa. Dear Miguel, salamat sa lahat ng pag-unawa. May isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Mahal kita. Clara. Ngumiti ako, ngunit may kaba sa aking dibdib. Isang bagay na kailangan niyang sabihin. Ano kaya iyon? Habang iniisip ko ito, narinig ko ang kanyang mga hakbang pababa mula sa kwarto. Dumating siya sa kusina, may hawak na envelope. Miguel, may kailangan tayong pag-usapan. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Pero
Kailangan mo itong malaman, sabi ni Clara, habang iniabot sa akin ang envelope. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalala. Binuksan ko ang envelope, at doon, nakita ko ang isang ultrasound photo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa aming edad, hindi ko inaasahan ang ganitong sorpresa. Clara, tayo ba ay... Hindi ko natapos ang tanong ko. Magkakaroon tayo ng bagong baby, Miguel. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Pero ito ang totoo, sabi ni Clara. Halos umiiyak sa takot at saya. Sa puntong iyon, ang mga maliliit na bagay ay naglaho at ang aming mundo ay biglang lumawak. Ang kulay ng kurtina, ang mga alitan, ang mga tawanan, lahat ay naging bahagi ng isang mas malaking larawan. Sa aming harapan, isang bagong kabanata ang nagbukas, puno ng pag-asa, takot at pagmamahal. At sa kabila ng lahat, alam kong magkakasama kami ni Clara sa pagharap sa bagong hamon na ito. Sa totoo lang, hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na kaming nagbangayan ni Lito. Mula sa pagtatalo kung sino ang nakalimot magpatay ng ilaw sa banyo, hanggang sa diskusyon kung bakit hindi mahanap ang remote ng TV. Parang wala ng katapusan ang mga alitan namin. Sabi nga nila, ang kaligayahan daw ng kasal ay parang gulong. Minsan, nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Pero sa amin, parang palaging nasa ilalim. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, naramdaman ko ang init ng katawan ni Lito sa tabi ko. Nakatalikod siya at naririnig ko ang mahinang hilik niya. Napangiti ako ng bahagya. Sa kabila ng lahat ng aming hindi pagkakaintindihan, hindi ko maikakaila na mahal ko pa rin ang asawa ko. Pero, sa likod ng ngiting iyon, may pagtataka sa aking isipan. Kailan nga ba nagsimula ang lahat ng ito? At paano namin maibabalik ang dati naming samahan? Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, muling nagsimula ang aming walang katapusang argumento tungkol sa kung sino ang dapat magdala ng sasakyan sa opisina. Bakit hindi na lang ikaw ang mag-commute? Hindi naman traffic sa ruta mo. Sabi ko, habang sinusubukan kong hindi madagdagan ang tensyon sa pagitan namin. Palagi ka na lang ganyan, Tess. Laging ikaw ang bida? Hindi mo ba naiisip na gusto ko rin namang makaramdam ng kaunting kaginhawahan? Sagot ni Lito habang nagtatapon ng tingin sa kanyang tasa ng kape. Nagpatuloy ang argumento hanggang sa napagtanto kung pareho kaming nahuhulog sa parehong bitag. Kailangan naming mag-usap ng masinsinan, pero paano nga ba magsisimula? Pagdating ng tanghali, nagpasya akong maglakad-lakad sa parke para makapag-isip-isip. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang matandang mag-asawa na masayang naglalakad, magkahawak ang kamay. Ipinapaalala nito sa akin ang mga panahong kami ni Lito ay parang sila. Walang iniisip, kundi ang kasiyahan ng isa't isa. Biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Paano kung subukan naming bumalik sa simula? Hindi ba't sa mga unang taon namin, puno ng lambing at sorpresa ang aming pagsasama? Paano kung gawin ko ulit iyon para kay Lito? Kinagabihan, nagluto ako ng paborito niyang adobo at inayos ang mesa na parang nasa isang mamahaling restaurant kami. Nang dumating siya, nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkabigla. Anong meron? Tanong niya, halatang nagtataka. Wala lang. Gusto ko lang na magkaroon tayo ng tahimik na gabi. Sagot ko habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng alak. Nag-usap kami ng mahinahon habang kumakain at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman kong parang bumalik kami sa dati. Matapos ang hapunan, lumabas kami sa balkonahe at naupo. Ang tahimik ng gabi at tanging ang mga kuliglig lamang ang maririnig. Salamat, biglang sabi ni Lito. Kailangan ko ito. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. Alam mo, Lito, gusto kong subukan ulit. Ayokong palaging nag-aaway tayo. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Tumango siya. Ako rin, Tess. Pero paano natin gagawin iyon kung palaging may mga bagay na hindi natin napagkakasunduan?
Naisip ko ang matandang mag-asawa sa parke at ang kanilang simpleng saya. Siguro kailangan lang natin ng konting distansya para makita ang mga bagay-bagay ng mas malinaw. Para bang usok sa salamin, kailangan natin itong punasan para makita natin ang tunay na larawan. Natawa siya ng bahagya. Usok sa salamin, ha? Ang dami mo talagang naiisip. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang malaking ingay ang kumabog mula sa kalye. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng aming bahay. Tumayo kami at sumilip sa bintana. Isang grupo ng mga tao ang nagkakagulo sa harapan ng bahay ng aming kapitbahay. Ano kaya yon? Tanong ko. Habang lumalabas kami mula sa bahay upang tingnan ang nangyayari. Habang papalapit kami, napansin ko ang isang sasakyan na tila nawala ng kontrol at bumangga sa poste. Ang usok ay unti-unting kumakalat mula sa hood ng sasakyan at may mga tao sa paligid na nagtatangkang tumulong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Maya, ang aming pamangkin, ay nasa loob ng sasakyan, tila walang malay. Biglang bumilis ang aking tibok ng puso at naramdaman ko ang kamay ni Lito na mahigpit na humawak sa akin. Kailangan natin siyang matulungan, sabi niya. At sa isang iglap, nagmadali kaming lumapit upang iligtas si Maya. Sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Ang aming maliit na mundo ay tila nagising sa isang bagong realidad. At sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ko na minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ang nagiging salamin ng ating tunay na damdamin. Minamasdan ko ang paggalaw ng orasan sa dingding habang nakaupo sa sofa, nagmumuni-muni sa mga nangyari sa araw na ito. Hindi ko akalain na ang simpleng tanong na, saan mo nilagay ang remote? Ay maaari palang maging sanhi ng isang oras na diskusyon. Isang oras na puno ng mga sumbat at pangungusap na tila ba walang katapusan. Alam mo, kung minsan iniisip ko na ang remote na yan ang tunay na pinuno ng bahay natin, sabi ni Tony, ang aking asawa, habang kumukuha ng malamig na tubig sa kusina. Ramdam ko ang pagod sa kanyang boses, kahit pa sinusubukan niyang gawing biro ang lahat. Oo nga parang may buhay na, yan, palaging nawawala sa oras ng pangangailangan. Sagot ko. Sabay tawa na pilit kong pinapagaan ang sitwasyon. Pero, sa likod ng aking mga ngiti, naiisip ko kung paano kami nagkaganito. Paano ang mga maliit na bagay ay nagiging sanhi ng malalaking away? Simula nang magretiro si Tony, ang dati naming maayos na sistema ay tila ba nagbago. Madalas na kaming nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, kahit pa sa mga bagay na dati hindi namin pinapansin. Minsan, iniisip ko, baka sobra lang kaming nagkakasama. Baka kailangan lang namin ng kahit kaunting espasyo. Alam mo, may nabasa ako tungkol sa mga mag-asawang nagbabangayan dahil sa mga maliliit na bagay. Sabi ko, habang ibinaba ang libro na kanina ko pahawak. Sabi nila, natural lang daw ito dahil sa familiarity. Minsan daw, mas nagiging komportable tayo na maglabas ng sama ng loob sa mga taong alam nating nandyan palagi. Tumango si Tony. Tila ba nag-iisip? Siguro nga, pero hindi natin dapat hayaan na ang remote ay maging sanhi ng World War III sa bahay natin. Biro niya ulit, na may kasamang ngiti. Napaisip ako kung paano kahit sa gitna ng aming mga away, palagi niyang sinusubukan na pagaanin ang sitwasyon. Ikaw talaga, kahit kailan, hindi ka nauubusan ng joke. Sabi ko habang sinasandal ang ulo ko sa balikat niya. Kahit pa madalas kaming magkasagutan, hindi maikakaila na may mga sandaling nararamdaman ko ang comfort sa kanyang presensya. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang telepono. Agad kong sinagot ito, iniisip na baka isa sa mga anak namin ang tumatawag. Hello? Oh, hi ma. Bumungad sa akin ang boses ng aking ina, na tila ba may excitement sa kanyang tono. Anak, nandito kami ni papa mo sa bayan.
Naalala mo ba yung tindahan ng mga antigong gamit na gustong-gusto mo dati? Nandito kami ngayon at may nakita akong napakagandang lumang orasan. Parang bagay na bagay ito sa bahay ninyo. Napansin kong nagliwanag ang mukha ko. Matagal ko nang hinahanap ang perpektong orasan para sa aming sala. Talaga, ma? Pwede mo bang ipadala sa amin? Teka, gusto kong ipakita kay Tony. Ibinaba ko ang telepono at sininyasan si Tony. Hon, si Mama? Nasa tindahan ng mga antigong gamit. May nakita raw siyang magandang orasan para sa atin. Oh, talaga? Baka yan na ang solusyon para sa problema natin sa remote. Sa wakas, may orasan na tayong titingnan habang nag-aaway. Sabi niya habang tumatawa. Pero alam kong kahit paano, interesado rin siya. Sa pag-uusap namin, ramdam ko ang unti-unting paggaan ng aming mga damdamin. Parang ang simpleng pag-uusap na iyon ang nagsilbing tulay para mapawi ang tensyon sa bahay namin. Minsan, ang mga maliliit na bagay tulad ng lumang orasan ang nagiging daan para sa pagkakasundo. Sabihin mo kay Mama, excited na akong makita yan. Baka yan na ang maging bagong sentro ng bahay natin. Hindi na ang remote, sabi ni Tony, na tila ba masaya sa ideya. Ngunit, sa kabila ng aming excitement, biglang bumalik sa akin ang pag-aalala. Ano nga kaya kung hindi lang ito dahil sa remote? Ano nga kaya ang tunay na sanhi ng aming mga bangayan? Sa ilalim ng mga biro at tawa, may nararamdaman akong takot na baka may mas malalim pang problema. Bigla kong naisip ang isang bagay na matagal ko nang hindi binabalikan. Isang lihim na matagal ko nang itinatago. Sa sandaling iyon, naisip kong baka ito na ang tamang panahon para sabihin kay Tony. Tony, may kailangan akong sabihin sa'yo. Nagsimula akong mag-alinlangan. Hindi sigurado kung paano magsisimula. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang itinatago. Tumigil siya sa pagtawa at nagseryoso ang kanyang mukha. Ano yan, Hon? May problema ba? Hawak ko ang kanyang kamay. Ramdam ang kaba sa aking dibdib. Alam kong ang susunod na mga salita ay maaaring magbago sa takbo ng aming buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong ito na ang tamang panahon para ilahad ang katotohanan. May isang lihim na kailangang malaman mo. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang oras ay tumigil. Ang lumang orasan na darating, na tila simbolo ng bagong simula, ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang aking sasabihin. Ngunit, bago pa man ako makapagsalita, biglang may kumatok sa pintuan. Sino kaya ang nasa likod ng pintuan? At paano nito mababago ang aming buhay? Sa sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay magpapatuloy, puno ng mga twists at cliffhangers na hindi namin inaasahan. Nagsimula ang araw na tila isang karaniwang umaga lamang sa aming tahanan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana, at ang mga ibon sa labas ay nag-aawitan na parang walang anumang alalahanin sa mundo. Ngunit sa loob ng aming bahay, sa gitna ng mga pader na sanay nang makinig sa aming mga argumento, nararamdaman ko ang tensyon na unti-unting bumabalot sa amin ni Ruth. Alvin, hindi mo ba talaga kayang ayusin ang gripo na? Yan, ilang linggo na iyang tumatagas. Bungad ni Ruth habang nakatayo sa kusina, ang kanyang mga kamay ay nakapamewang. Napabuntong hininga ako at tumingin sa kanya, iniisip kung paano ko ba siya mapapakalma ngayong umaga. Ruth, sinabi ko naman sa iyo na tatawag na lang ako ng tubero. Bukas, dadating na siya. Ngunit tila hindi niya nakikita ang luhika sa aking sinasabi. Bukas? Bakit hindi mo na lang gawin ngayon? Ang dami mo namang oras. Sa tuwing nagbabangayan kami ni Ruth, hindi ko maiwasang mapaisip kung paano namin nasayang ang mga taon sa ganitong uri ng pagtatalo. Pero, sa kabila nito, alam kong sa likod ng bawat argumento, may pagmamahal pa rin sa aming mga puso. Marahil,
Ito ang dahilan kung bakit hindi ko siya maiwan at kung bakit siya rin ay nananatili. Pagkatapos ng agahan, nagpa siya akong lumabas ng bahay. Kailangan ko ng hangin, ng espasyo para makapag-isip. Naglalakad ako sa parke na malapit sa amin. Iniisip kung paano ko ba maiaayos ang maliit na gusot na ito. Sa kabila ng mga alitan, alam kong mahalaga kami sa isa't isa. Hindi ko maiwasang maalala ang mga masasayang alaala namin, ang mga tawanan, ang mga sandaling akala ko'y walang katapusan. Habang nakaupo ako sa isang bangko, nakita ko ang isang matandang mag-asawa na magkahawak kamay. Nagtatawanan sila, tila ba walang problema sa mundong kinagagalawan. Napaisip ako kung paano nila nagawa iyon, ang manatiling masaya sa kabila ng lahat. Siguro, ang sikreto ay nasa simpleng pagtanggap sa isa't isa. Sa pag-unawa na kahit gaano kaliit o kalaki ang problema, laging may paraan para maayos ito. Nang makauwi ako, naisip ko ang isang plano. Nagdesisyon akong magluto ng paborito niyang ulam, ang adobo. Alam kong ito ang isa sa mga bagay na madalas niyang ikatuwa kahit na masama ang kanyang pakiramdam. Habang nagluluto ako, naisip kong maglagay ng isang maliit na mensahe sa ilalim ng plato niya. Isang bagay na makapagpapangiti sa kanya. Nang dumating si Ruth mula sa pamimili, tahimik siyang umupo sa hapagkainan. Hindi kami nag-usap, ngunit ramdam ko ang pagod sa kanyang mga mata. Inilapag ko ang adobo sa mesa at tahimik kaming nagsimula. Naghintay ako ng ilang sandali bago siya nagsalita. "Alvin, masarap ito," sabi niya habang nanginunguya ang pagkain. Sa kabila ng pagod, nagpahayag pa rin siya ng papuri. Bagay na bihira niyang gawin. Ngumiti ako at sinabing, "Salamat, Ruth. Alam kong ito ang paborito mo." Pagkatapos ng hapunan, dahan-dahang itinaas ni Ruth ang plato niya at natagpuan ang maliit na papel na nilagay ko doon. Binasa niya ito. "Mahal kita kahit na minsan ay tila hindi ko alam kung paano kita pakikisamahan." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at kasiyahan. "Alvin, hindi ko alam na kaya mo pa ring maging sweet sa kabila ng lahat." Ngumiti ako at sa sandaling iyon, alam kong may pag-asa pa para sa amin. Ngunit bago ko pa man masabi ang mga salitang iyon, bigla kong narinig ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng aming bahay. Ang mga pulis ay nasa labas, tila may hinahanap. Tumayo si Ruth at sinilip ang bintana. "Alvin, ano ang nangyayari?" Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Lumabas ako upang kausapin ang mga pulis. Ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Sa labas, nakita ko ang ilang kapitbahay na nagkukumpulan. Ang mga mata nila'y puno ng pag-aalala. Isa sa mga pulis ang lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Mr. Alvin, kailangan naming malaman ang tungkol sa nangyari sa likod ng bahay niyo. May natagpuan kaming sirang bakod at ilang gamit na pag-aari ninyo." Hindi ko alam kung ano ang ibig nilang sabihin. Ngunit, sa sandaling iyon, alam kong may mas malalim pang problema kaysa sa mga argumento naming mag-asawa. Ang tanong ay, ano nga ba ang nangyari sa likod ng aming bahay? At paano nito babaguhin ang mga susunod na kabanata ng aming buhay? Naramdaman ko ang pagkabahala ni Ruth sa likod ko. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ko. Sa kabila ng lahat ng maliit na away, sa sandaling ito, alam kong kailangan naming magtulungan upang malaman ang katotohanan.